Good morning. So ito yung itsura ngayon dito ng umaga, alas 7. Yan po yung sasakyan namin. Tambak ka ng snow, mga kabayan. Hindi ko lang alam makaalis pa ito. Ayan. Grabe mga kabayan, ang kapal po dito ng snow. Papasok kami sa loob kasi nagpipricing kami. Napakasakit siya mga yung paligid natin. Yan. Puro snow ito mga kabayan. Ang kapal. So ito po yung tinatrabaho namin ng hospital ko ito. Papasok kami dahil nagpipricing kami. Masakit na yung kamay namin at saka buong katawan dahil sa lamig. Yan po sa loob ako pa, no? Grabe. Bangin na yan dyan, mapato. So dito sa iyo, pasok sa loob. Yan, labas na kami mga kabayan. Hindi kami pwede magtrabaho ngayon dito sa labas. Kasi nga ay malakas yung hangin at napakalamig. Yan po yung dalawang kasama. So ano natin to? Para hindi pasukat ng snow dito. Yan, malakas yung hangin. Tingnan nyo sa baba. Puro snow lang dito sa baba. At napakakapal ngayon. Napakatindi yung lamig mga kabayan. Magtrabaho sana kami sa labas. Pero hindi kami pinayagan ng aming boss. Kaya sabi niya, doon na lang daw kami magtrabaho sa kabilang project. Ngayon ay aalis kami dito ngayon. Dahil wala nang nagtatrabaho dito. Nagbakasyon na po yung mga trabante dito. January pa sila babalik, bagong taon. Pero kami nito, Pilipino, kasama ko, trabaho pa rin kami. Sa holiday na kami di magtrabaho, 24, 25 at saka 30, 31 na bayan at saka 1. So sa mga hindi holiday, tatrabaho kami ng kasama ko. Ganito po kakapal dito yung snow. Wala na pong naglinis mga kabayan kasi wala na pong trabante dito. Yeah. Napakahirap dito sa Greenland pagka nag-snowstorm. Ito hindi ka pwedeng gumawa dito pagka makapal yung snow. Pero dahil wala na pong trabante na maglilinis nito, so kami din ay uuwi na. Yan. Sa amin lang tong mabakat na to. Ito ganito tong nakaraan. Fresh pa siya. Ayan. So dito lang tayo sa gilid-gilid nila. Diyan yung kasama ko dalawa. So ito. Dito babaybayin namin to, kakapal ng kakapal pa ito mga kabayan dahil wala na magtatrabaho dito next year pa. Good morning mga kabayan, alas 11 ng umaga po yung oras natin dito. Ito po, wala pa ring araw. So dito kami nagtatrabaho ngayon. Ito po, isa po itong nursing school dito sa Greenland. Tapos may kinakabit po kami dyan na mga fire alarm. So kukuha tayo ng gamit. Ito yung sasakyan natin. So ito parang uulan naman siya, oh. Hindi pa nga lumabas yung araw, parang padilim na naman. So ganito sa Greenland, maiksi lang yung panahon dito ng sikat ng araw. Ganito lang po siya, makulimlim pa rin yung alas 11 ng umaga. Medyo malamig-lamig ngayon dahil ilang araw na sunod-sunod yung snow. So ganito yung mga snow dito sa gilid, nakatambak lang, oh. Ito lang yung kinukuha nila, yung sa main door lang. Ayan, pasok po tayo dito sa loob. Ayan, magbibinta mga kabayan yung lokal ng ayan, mga bote. Papalitan niya ng grocery kasi tag 2 Danish kroner yung isang bote or can na yan. Tapos papalitan ng grocery. Yung kasama ko bumili po siya ng pagkain. Ito na po yung panahon natin, nag-iisto na naman, oh. Alas 12 ng tanghali, walang araw. Mga kabayan, uwi ako ng bahay ngayon, mag-under time ako. Ang hali na dito, papasok lang sana ngayon sa alauna. Pero uwi ako ng bahay kasi si Mrs. hindi maganda yung pakiramdam, masama yung pakiramdam niya. So titingnan ko muna mga kabayan kasi mahirap na. Hindi niya daw kakayanin na hindi siya nakakatulog dahil na-insomnia siya mula nung nakarang araw pa, 2 araw na. So ngayon, uwi muna ako ng bahay mga kabayan. Tara, samahan niyo ako. Bibili muna tayo ng pagkain dun sa store. At hahanap ako dito ng gamot. May gamot ba dito na yung parang pangpatulog. Ayan, dito muna tayo sa may Aikiki o Akiki. Kasi bibili tayo dito ng avocado at saka yung gatas para yun ipakain ko kay Mrs. baka mabilis siyang makatulog. Ito na po yung itsura natin. Ayan. Tingnan natin, parang walang avocado dito. Ito lang ang mahirap dito kapag wala po silang stock. Walang dumating na barko, wala silang stock. So hanap tayo sa kabilang store, baka may avocado dun. Wala, puro apple lang to. Dito tayo sa kabilang store mga kabayan, no? Tingnan natin dito kung mayroong avocado. So grabe, tambak yung snow dito. Isa sa building na ginawa namin ito po. Isa ako sa nag-wiring nito mga kabayan at tumapos. Ito naman bar yan dito sa Greenland.
May mga inuman dyan. Restaurant din sa itaas. So, napakakapal na ng snow dito. Tambak na dito. So, ito po yung paligid natin. Yan po yung bangko ng Greenland. Tara, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo dito yung isang grocery store. Kung minsan wala sa isang grocery store, hahanap ka sa kabila, baka meron. Ayan. So, tingnan nyo dito yung paligid. Oh. Kung sa atin, ito yung mga putik. Dito naman, ito na yung putik nila dito. Yung snow. Ito naman, charging station to ng mga sasakyan. Yan sa gilid. Kasi may mga sasakyan dito na hybrid. Pwede siya sa diesel. Pwede din siya sa charge. Kaya, ayan, pag hindi ka makakuha ng diesel dito, i-charge mo lang siya. Ayan. So, tingnan nyo dito mga kabayan, yung snow dito, ang kapal dito sa gilid. Oh. So, dito sumasakay ng bus yung anak ko. Ayan. Papunta ng school. Tapos, ito po yung snow dito, napakakapal. Oh. Tinutulak na lang nila dito sa gilid. So, dyan tayo pasok, oh, mag-grocery store. Ayan, dito na ito sa loob. Hanap tayo dito ng avocado kung mayroon ba. Ubus-ubos yung stock ngayon dahil pagka ganito mga kabayan, wala nang pasok yung mga tao. Halos nag-grocery na lang sila at bumibili na lang. Parang walang avocado dito. Saan tayo makabili nito? Tingnan natin dito. Wala. Ito, nakahanap tayo dito ng avocado. 34 Danish kroner. So, 3 piraso po siya. Yan, hahanap tayo dito mga kabayan ng mas maganda kasi yung iba matigas, yung iba din malambot. So yan, tingnan nyo sa itaas mga kabayan, no? Tusok-tusok na siya. Masakit yan pag mahulog sa ulo mo, matusok ka. So ngayon, pauwi na tayo mga kabayan, no? Nakabili na tayo ng avocado. So 6 na piraso yung binili natin para sigurado na mas makatulog si Mrs. nito. O ito, busy yung mga tao ngayon dahil halos lahat ngayon ay wala nang pasok. Simula kahapon hindi na sila pumasok dahil nga ay sa January na sila babalik. January 2 na dito dahil holiday na. So ayan, babalik na tayo ng bahay mga kabayan, na nakabili na tayo ng avocado. So yung mission natin ngayon, patulogin natin si Mrs. Sana makatulog siya. Ayun, tingin muna tayo dito sa video center mga kabayan. Dito po ay may mga binibinta po dito na mga cosmetics, or tingnan ko kung may mga gamot ba dito na gaya sa atin ng mga pangpatulog, kasi Pilipino din at Pilipina din yung nagbabantay dito at Pilipino. So ito po yung paligid natin. Ayan mga kabayan, bali ito, bumili tayo ng Goli Ashwagandha. Ito yung inoffer ng Pilipina dyan nagbabantay. Si ata may-ari niyan kasi may asawa siyang lokal dito. Kasi nagtanong ako sa kanya kung ano ba yung mga gamot nila dito na pang-relax, pang-patulog. Sabi niya ito daw. Tapos mayroon pa siyang sinabi na isa doon. Pero ito kasi nakita ko ito sa kasama ko na ginamit niya ito dati. So subukan natin. Sana ay makatulog si Mrs. Meron kasi mga pills dito, ayaw niya i-recommend kasi nakakasira daw yun. At hindi daw yun maganda, yung mga sleeping pills. Kaya ito yung nirecommend niya. So may nakagamit ba sa inyo nito? Goli Ashwagandha. So sana tumalab ito kay Mrs. no? At makarelax siya dahil 2 araw na siya hindi makatulog. Hanggang ngayon. Ito yung Nook City ngayon mga kabayan, no? Grabe yung snow sa gilid. Oh. Tapos yan yung charge. So yan mga kabayan, nandito na tayo sa bahay. Papasok na tayo. So yung dala natin itong vitamins na to na Goli Ashwagandha. Tapos itong ating avocado. So mission natin ngayon, patulugin natin si Mrs. Sana mag-ipik itong gamot. Mahirap dito sa Greenland mga kabayan, no? Pag ikaw yung kuwan, madalas kang kakasakit kasi may hospital naman dito, pero hindi talaga kagaya sa atin na kompleto ng gamit. Asikasuhin ka naman dito, pero kadalasan papakiramdaman ka muna nila dito kung kuwan talaga pwede ka na bang i-admit. So yan, pasok na tayo. Ano na balon? Ano na ba? Mami, tulog na mami? Ha? Nakatulog si mami? Ma? Mami, Nakatulog ka? wala pa ka. Oo, anak ko'y tambal. Okay, hiluton ta ka. Hindi ba nakainom naman ka ano dati? Di ba dati nakainom ka ni dati? Oo. Mau man eh. Hilutin natin si Mrs. kasi hindi maganda yung pakiramdam niya, masama. Nagkuhan siya, nag-insomnia, tapos parang trangkasuhin siya. Kasi yung nakaraan,
yung anak ko na lalaki, nagtrangkaso, lagnat, naisugod pa na namin sa hospital. So alam nyo ba dito, hindi sila kagaya sa atin sa Pilipinas na kailangan agad i-admit. Dito i-check muna siya kung pwede ba siyang isugod na agad. Check muna yung temperature. Kasi nasa 39 na mga kabayan 39 mahigit yung temperature ng anak ko, tapos hindi na kaya, umiiyak na siya. Dinala na namin sa hospital. Pagdating namin doon, kinuha na sa dugo. Chinek yung temperature, tapos normal naman yung kanyang dugo. Tsaka sabi lagnat lang daw. Hindi daw pwede i-admit. Pero pag hindi na daw kaya ng bata, doon na daw i-admit. Kaya bumalik kami dito. Si Mrs. ang nagbantay. Kasi ako may trabaho. Every 4 hours nagising siya. So, ang nangyari, parang siya na naman nagkasakit at hindi na siya makatulog 2 araw. Kaya nag-absent na lang ako. Mahirap na mga kabayan. Ang pera, pwede natin kitain ulit yan. Pero yung buhay natin, isa lang. 2 gabi na siya, hindi makatulog. Pumipikit lang siya mga kabayan, pero yung isip niya lutang. Tapos buong katawan niya masakit. Pupunta sana kami ng hospital. Pero ganun pa rin mga kabayan, pag pupunta ka ng hospital, i-check ka nila pag normal yung mga normal yung mga resort. Hindi ka din i-admit dito. Pwera na lang kung malala talaga. Ito kami sis, kulang na to kasi sa tulog at saka konting hilot. Wala po kasi ditong gaya sa atin sa Pilipinas na mga hilot. Meron dito mga kakilala namin pero hindi ganun kagaling gaya sa atin. Maraming nagtatanong kung saan ba daw yung misis ko. Bakit hindi daw yung misis ko nagpukuhan sa anak ko na asikaso ng mga damit, pagkain, pagpasok ng school. Yung iba dyan wala namang alam kung ano talaga yung totoong sitwasyon. Yung misis ko mga kabayan sa Pilipinas pa, siya nang babantay sa anak namin. Yung 2 na yun, gigising yan kahit anong oras, basta yung anak namin ditimpla siya ng gatas. Mamalingki yan misis ko, dala-dala yung mga bata. Napakahirap din yung pinagdaanan ng misis ko sa Pilipinas, sakripisyo. Kasi nasa Saudi pa ako noon, yung sahod ko hindi kasya kung kukuha kami ng mga taga-bantay. Kasi sa Jensen kami dati, nagbo-board lang kami, boarding house, napalaso sa city. Kaya yun si Mrs. lang ang mag-isa sa bahay, nag-aalaga sa 2 anak namin. Siya lahat, pakain, ligo. Alam niyo mga kabayan, kung pagpipiliin ako, bahay o magtrabaho sa labas, piliin ko magtrabaho sa labas. Sa bahay, hindi po natatapos yung trabaho. Araw-araw, 24/7. May mga kalat yan, may mga bata. Okay lang kung wala kaming anak. Kahit sa bahay lang siya, walang problema kasi 2 lang kami. Pero pag may bata, kahit mismong pagkain mo, pag sabi ng bata na tatay siya, tatay yun. Kaya yung iba sinasabi nila na mas ayahay lang daw sa bahay. Ayun yung mga hindi nakaranas. Siguro ayahay ko sa bahay kung wala kayong anak. Or may anak kayo, isa lang. Tapos maliit na yung bahay nyo, pwede. Pero kung may bahay kayo na may mga bata, ayan, yung pag-asikaso pa lang sa bata, mga kabayan, 24/7 yan. Lalo na pag maliit pa lang. Padete, gising ka kung anong oras, kung gigising yan. Kahit nakatulog ka, iiyak. Lalo na kung yung maliit pa lang yung anak namin. Yan, si Mrs. na talaga nagbabantay. Kasi pinapadidi niya, breastfeeding yan Pag-aasawa kasi mga bayan, hindi siya, halimbawa, ikaw babae, dapat ikaw magluto sa asawa mo. Kasi babae ka, tapos ikaw lalaki, dapat ikaw magtrabaho. Hindi naman ganun mga kabayan. Kasi kung ganun lang naman na yung iasa mo na lang sa misis mo na lahat-lahat, ay kukuha na lang ako ng katulong. Kasi yun lang naman Kasi dapat pantay. Tingnan mo yung sitwasyon. Si misis ko, masakitin. Cesarean din siya. At hindi siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Pag nagtrabaho siya ng mabibigat, mahimatay siya. Siyempre, hindi natin masisi ang mga kabayan. Hindi naman siya healthy. Hindi niya man ginusto yung ganitong sitwasyon niya na mabilis siya magkasakit.
Pero gusto niya talaga magtrabaho kasi sanay naman siya sa dati yung dalaga siya. Sanay naman siya kasi nag-working student siya sa auntie niya, auntie. Tapos hindi naman siya nakapagtapos ng college. Kaya nung nag-asawa na kami mga kabayan, iniingatan ko talaga siya na hindi siya magtrabaho ng mabibigat kasi pag pinagtrabaho ko siya ng mabibigat tapos masubrahan siya, ako pa rin yung kawawa dahil hindi na ako makapagtrabaho, asikasuhin ko na lang siya. Kung maranasan yung pag-alaga ng bata, masasabi nyo talaga na hindi pala madali yung trabaho ng mga ina. Kasi yung liguan mo pa lang, yung natutulog ka madaling araw, bigla siyang hihingi ng didi, titimplahan mo kahit tulog, nantok ka. Siyempre, responsibilidad mo yan. Kaya mas pinili ko na lang na hindi mo napapasok ngayon, nag-hapdi lang ako kasi gusto ko muna siya alagaan. Kasi mga kabayan, ang pera pwedeng kitain ulit. Ang opportunity maaring babalik. Pero ang oras na sinayang mo sa iyong pamilya, hindi mo sila kasama, hindi mo na maibabalik. Ang mga magulang mo, hindi sa lahat ng oras kasama mo. Yung mga anak mo mga kabayan, hindi sa lahat ng panahon sila ay bata. Bigyan mo ng oras ang iyong pamilya. Makipag-usap ka sa kanila. Sabay kayo kumain. Tanungin mo sila kung okay lang ba sila. Dahil dito sa mundo mga kabayan, hindi naman basihan yung mga material na bagay na na-invest mo dito sa lupa. Kasi ang basihan naman yung pagmamahal na binigay mo. Yung mga mabubuting gawa. Kasi hindi naman natin madadala sa langit yung mga material na bagay. Ngayon, malaking pera ang nawala sa akin kasi hindi ako pumasok. Pero hindi ako nangihinayang. Kasi mas importante sa akin yung kalusugan ng aking pamilya. Hanin mo naman yung maraming pera, marami kang ipon. Pag nagkasakit naman yung pamilya mo, mauubos din. Kaya minsan, huwag natin masyadong malin yung pera. Tapos ko na mahilot si Mrs. Gawa natin siya ng avocado. Lagyan natin yung gatas. Kasi ito mga kabayan, mabilis ka talagang makatulong nito. Sana mag-ipik. Tapos lagyan natin ng gatas. Kasi yung anak namin na lalaki, sinugod namin sa ospital yan nakaraan. Dahil nagkatrangkaso, mataas yung lagnat. Chinek lang din yung dugo. At saka yung temperature niya, tapos pinabalik lang kami dito. Kasi sabi, lagnat lang daw. Kaya dito na lang pinagaling. Just wait. Just wait. Wait ha. You like this? Yes. Eat Maya. Oh, eat Maya. Mommy first ha? Yes. I like the reindeer. Wait. Na 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 na. Just wait, just wait. Huh? Okay. Papa, just more money, please. More. Lagyan natin ito. More. Peanut butter. More. Ayan. More. Ito lang, simpleng Just one more. to avocado may gatas. More. Sa peanut butter. Papa, gusto ko i-eat na Maya. This one. This one good. Okay. Ma? Now na. Tulog na ka ma? Inom, mami. Inom. May inom. Sige, tulog ka ba? Kapiyong-piyong mo ka? Kapiyong-piyong ka? Pasay mo saging. Ay, saging yan. Mutan ko mga kabayan, lagyan ng saging. May po kumayan. Excuse me, Amaya. Okay. Really? Lagyan natin ng saging kasi masarap ito. Kuya, look. Look, banana. Luputan papa. Huh? Look. Yes, look. Like apple? Siya daw siya. Bakit mo baso ko lang? Okay.
ashwagandha. Ano to, pang relax, restore, and unwind. Mag-relax. Nakagamit na ito si Mrs. dati. Mga maghalang. Mo na isa o dalawa? Sumpay na eh. Ano lang? Dakuan ko yung isa. Yung kiputol ni mama. No. Yung kiputol mo Hindi dahil. na pwede sa bata to. Bata! Ngayon ay pupunta tayo dun sa kasama ko. Dahil yung kasama ko kanina sa trabaho mga kabayan, pumasok siya. Ako kasi half day lang ako kanina dahil nga si Mrs. nagkasakit. Kaya hindi na ako pumasok nitong hapon. O, ito yung labas natin. Ayan po. Grabe yung snow nito. Aakyat na dito sa pintuan namin. So wala na kasi akong oras kanina para palahin ito. So pinala ko na ito nung nakarang araw kaso nag-snow na naman. Pagka makakuha na ako mga kabayan, may time ako, papalahin ko na naman ito para hindi dito tumigas. Yan. So dito sa Greenland mga kabayan, kapag wala kang tiyaga dito, maisipan mo talaga dito na umuwi ng Pilipinas. Kung ikaw yung isang tao na nakasurvive ka naman sa Pilipinas, nakakapag-provide ka sa araw-araw na pangangailangan, hindi ka naghihirap, hindi ka naman sobrang yaman din, at least kung magkasakit yung anak mo, mayroon kang pera na igagastos, mayroon kang ipapaaral sa anak mo. Ayun yung kagandaan sa Pilipinas. Mas pipiliin mo na lang umuwi kung nandito ka sa Greenland. Itong Greenland kasi mga bayan ay malaking tulong ito sa mga tao gaya ko na hindi naman tayo sinuwerte sa Pilipinas. Kung nagkakasakit yung mga anak ko sa Pilipinas, ang laki ng gastos ko, halos nagkakautang tayo. Meron namang public hospital sa atin pero hindi ko maasahan yung public hospital sa atin. Kailangan mong pumila doon, dapat may kakilala ka. May iba doon na wala daw sila binabayaran pero yun, nakadepende din kasi mga kabayan no, sa lugar. Kami dati sa Jinsan ng asawa ko, pumila kami sa public, grabe. Hanggang hapon di pa kami naasikaso, so ginawa namin, lumipat na lang kami sa private. Sabi ko, bahala na magbayad tayo ng malaki. Yung pera kikitain natin, pero yung buhay hindi na natin makikita. So hanggang nagkautang-utang ako dun sa Pilipinas dahil sa mga bayarin sa hospital. So mas pinili ko na lang na mag-abroad tayo dahil ito ay malaking tulong sa akin yung abroad. Dito ako nakapagpatayo ng bahay at nakaipon, nakapundar. So pag nakahanap tayo ng magandang negosyo sa Pilipinas, uuwi na ako mga kabayan. Kasi tingnan mo naman oh, wala ka naman ditong kwan, puro snow at hindi tayo sanay dito sa lugar na ito. So tingnan mo mga kabayan, itong sasakyan na to, ilang araw na to hindi dinadrivean dito, minamaniho dahil yung mga trabante nito ay nagbakasyon na, umuwi na ng lugar nila, Denmark. So sila mga kabayan dito, every 6 months nagbabakasyon sila. Pag December umuwi sila, nagpapahinga sila. Pero kami mga Pilipino, ayan, trabaho pa rin. Pero may bakasyon naman kami mga kabayan every 1 year, once a year. Pero kadalasan dito ng mga Pilipino, ang tagal nila magbakasyon. Minsan 2 taon, yung iba nga hindi nagbabakasyon kasi magastos. Mabuti nga sa akin kasi libre ng kumpanya. So ngayon punta tayo doon mga kabayan sa kasama ko. Susunduin natin siya kasi nga itong sasakyan na to ay dalawa kami gumagamit nito. Sa company talaga ito mga kabayan at hindi ko sarili itong sasakyan na to. Yung oras natin ay alas 4:30 mga kabayan. So kung makikita nyo sa mga video natin, maliwanag mga kabayan dahil sa camera ko yan. Pero night mode, baka kasi kayo magtaka na sinasabi ko na madilim, pero maliwanag naman yung kuha. Ayan. So yung mga tao pag ganito alas 4:30, si uwian na yan mga kabayan ng mga bahay nila. At yung iba papunta na yan ng mga grocery store, mall. So ganito lang naman ang libangan dito. Wala naman silang ibang mapuntahan dito dahil ang lugar ng Greenland na Nuuk City ay wala po itong konektadong kalsada na nagdudugtong sa iba't ibang lugar ng mga syudad. So lahat po ng lugar dito sa Greenland ay wala po siyang konektadong kalsada. Kung ikaw po ay pupunta sa kabilang bayan, kailangan mong sumakay ng eroplano, helicopter, or barko. Kaya sa Greenland, pag sasakyan yung gamit mo, ay magagamit mo lang yung sasakyan mo dito sa mismong lugar
kung saan ka naka-assign. So ako nandito ako sa Nook City. So dito lang sa Nook City ko to magagamit. Hindi ko to magagamit sa kabilang syudad ng Greenland. Pwera na lang kung isakay ko siya sa mga barko. Pero napakamahal kung i-travel mo. Baka isang buong sasakyan pa yung presyo. Yan, medyo kuhan tayo dito, medyo madulas kasi yung sasakyan natin Mercedes-Benz, hindi siya malakas humatak mga kabayan. Hindi siya 4-wheel drive. Kaya madalas tayo na i-stop. Kadalasan mga kabayan, yung mga kasama ko na mga nagtatrabaho sa construction, wala na po silang trabaho. Kasi nung last Friday pa sila, tumigil na sila sa pagtatrabaho. Dahil babalik sila sa January 2 or January 3. Ayan. So, malapit na tayo mga kabayan. Sana abutin natin to. Ayan. Diyan sa unahan mga kabayan yung school ng nursing. Libre po dito yung pag-aaral. Pag may anak ka po dito, pwede siya mag-aaral dyan ng nurse na school course. Tapos sa baba niya, malapit lang yung hospital. Yun po yung kasama ko, nag-aantay po siya. Bali siya lang isa kanina pumasok sa hapon. Sa umaga pumasok ako. Pero susubukan natin pumasok bukas. Sana si Mrs. ay nakatulog na ng maayos. Ito bulin bebe? Noodles? Noodles na? Ay, kahit ang ipon. Tama ba? Kahit ipon? Alam ko bantay dito kung na may pinakit pala yun. Hinapa ko dito. Anak ka? Eh dati nasakit akong ipon. Pero ipubulat mo na ako ito kaya naipangag ba? Itong ipastahan. Dapat pagkagat na bubuan. Ayok yun ha? Ayok yung kamera ba ako? Murag adlaw ba? Anong isang kamera na ngit kayo? Anong extra? Yan na yung isa. Pag-vlog po ba kayo? Mag-video Pag-vlog po kay sayang. Bisag mag-video-video na ka niya. Ang tao, ganahan na magtanaw sa video ko diya ko. Hindi sa tingog-tingog, video lang. Views ba? YouTube. Pag YouTube, okay sa YouTube kaya wala kayo mga tanaw at tingwa. Naman sa YouTube God, i-encourage ba? Video kay sayang. Pag YouTube, yan. Mga tao din, mga seryoso. Sa Facebook, salang i-upload. Dito sa pang-vlog kay Payag ba? Patay mo lagi. Makuha na siya, pero naka-record na siya. Save na siya sa battery. Sa ikuan kung gusto mo siya. Pero nag-record na. Ako rin ganun yung ginabag. Ginapagawas na ako ang camera dito sa pag nag-record. Dito ta? Huli. Kasi palito ni ma? Palitos? Ano? Palitos? Sakit mo yun. Yan, bibili yung kasama ko dito mga kabayan. Yan yung Bolen Mini Store. Yan po yung isang Filipino store dito sa Greenland. Tara, pasok tayo mga kabayan para makita nyo kung ano po yung laman dito. Pasok tayo sa loob mga kabayan ha. Para makita nyo dito kung pasok tayo dito sa loob mga kabayan para makita nyo kung ano po yung mga binibinta dito. Baka makapili tayo dito. Mayong gabi eh. Sa may pili na to diri ha. Na ano ba siomay? Pork siomay. Ito ba eh? Ha? Oh, abre to, abre. Wantag sabaw isda. Ay, may durian oh. Ay, malunggay. Malunggay, saluyot. Bangus. Ito. Bili tayo ng bangus dito. May bangus sila dito. May mga isda din dito, galunggong. Ayan. Ito galunggong, bili tayo. Tapos
Bangus. Mahilig na siya una-una siguro matulog. Once yung malampasan na ang tulog, damay-damay na ba? Hirap na makabalik. Mula gito ko itong nagkulang sa kajam-jam every 4 hours. Mata siya. Ato, sukad-sukad ato. Wala na siya, di nakatulog. Pinato kagabi. Yan ang pagkaw, sa malampasan ng tulog, di na ako katulog. Mga pagkitao na puti mo. Ang matulog nga niya. Itong gabi yung kadakang ginuna, ani ang katulog. Dagan. Yung ginuna, yung sige. Asa na gadagan-dagan no? Sayang na yung Ang teknik ka na, ang teknik, hindi katulog pag nga akong una-una. Ang teknik, utulog ko nga nakatinghaya, gyud, niya relax ba? Steady, ang una-una na ko, ang ibutang na ko sa una-una, color ba? Kulay green ang gusto na ko. Ang una ko green ba? Green na gyud, yung muna naglain. Una na ko kulay green. Antun nga kapuyon akong una-una, wala, tulog na siya. Murag lakbay diwa ka ba? No, lagi, biya kong sarili na, busag mo yan na gani. Lukalo na. Relax mo lawas, tinghaya lang. Ano din sa kwan, sa search nimo? Oo, tinghaya lang, tapos muna ko. Sa research nimo, na research? Wala man, ako lang kwan. Hindi, ang research mo, gina siya, matulog ka nga, relax lang, nakatinghaya. Pero katong, kung una-una, muna kung kulay lang. Para mapungan gano'n? Oo, wala yung green kulay lang ba? O sige, gunahan. Kay peaceful ba yung green? Sayang, una-una ka, mag-ambak-ambak na ba? Yeah, green ako na. Green. So nandito na kami mga kabayan. Bali, akyat na naman kami ng bahay. So ayan, yung isda natin frozen. May mga isda naman dito na sa Pilipinas pagaling. Pero yun lang frozen. Pero okay lang kahit paano. Kahit frozen mga kabayan. Ang importante meron. Pero hindi nga lang kompleto. Ayan na po yung mga laruan ng anak ko. Scooter. Saka yung mga skateboard niya. Tapos yung kuha ng anak ko. Sa anak ko na tinutulak namin. Tapos yung bike. Yan sa summer na yan makuha. Kasi lulubog na yun yung snow dyan. Yan, pakyat po tayo dito sa bahay. Grabe. Ganito yung buhay dito sa Greenland. At hindi rin madali dito yung buhay. Kailangan mo na talaga may tiyaga ka dito. At kayanin mo yung lamig. Lalo na pag mag-isa ka dito mga kabayan. Kung hindi lang malakas yung paniniwala at pananampalataya mo sa Diyos, maaari kang ma-stress dito, ma-depress, lalo na sa panahon ng winter. Kaya dito, ang mga kababayan nating mga Pilipino, lalo na wala yung pamilya nila dito, ay napakalakas yung loob. Kasi pag mahina pa yung loob mga kabayan, delikado ka dito, uuwi ka. Kaya dun sa kakilala naming Pilipino, umuwi siya dahil hindi niya nakinaya. Yan, gabundok na dito yung snow. Tumunog na yung simbahan, kampana. Malapit kasi dito sa amin yung Catholic Church. So yan, dito na tayo. So yun, pinasok ko na yung isda sa loob. At sana yung misis ko nakatulog na siya ngayon, no? Dahil napakahirap mga kabayan pag hindi ka makatulog. Yung katawan mo mabigat, masakit yung katawan niya eh. Tsaka yung ulo niya parang puno ng hangin. Gusto mo tayo ng plato. Ito po. Kasi may mga hugasin na dito. Hindi pwede makahugas si misis kasi may sakit at nahilot natin. Tapos yan. Binabalot yung bangus kanina binili natin sa Pinoy store. Frozen pa kaya ibabad muna natin para lalambot siya. Hugasan mo natin yung plato. Dahan mo tayo baka kasi makagising. Masama kasi pakiramdam ni Macy's mga kabayan, no? Tayo muna dito magtatrabaho sa bahay. Ayan mga bayan, ngayon tapos natin mahugas ng plato.
Ito na naman yung bangus, lutuin natin, oh. Sabawan natin para pahigop natin kay misis. Yan, pagising siya. Nagluto din tayo ng oatmeal muna para magkain siya. Lagyan natin ito ng gatas, saging. May laman yung tiyan. Slice na natin to. Ay, kaliskisan pa pala to. Hindi, sa baba ka magkiskis. Ayun mga kabayan, ito na po yung ating bangus. Yan, pinakuluan lang natin yan ng sibuyas, luya, tapos nilagay na natin. So wala na tayong ibang hinalo. Hindi na kami naglalagay ng sinigang mix kasi masakit sa sikmura. Hindi kami mahilig yung mga may mga bitchin. Wala, kuha lang asin lang, normal lang. Tapos kung ano yung available dito ng gulay, yun lang. Ito available to dito, saka broccoli. Ito sana masarap ito kung mga sitaw, yan panghalo sana dyan. Saka yung mga kangkong, sus, napakasarap. Pero okay na to, at least meron tayong sabaw. Tabi. Tikman na natin yung ating isda na sinabawan. Sakto lang mga kabayan. Gagaling na talaga si Mrs. nito. Kasi mainit na sabaw at saka portina ito. Sakto. Ayun mga kabayan, so ay naluto na po yung pagkain namin. Yung niluto natin ng bangus, sinabawan, tapos may rice, broccoli. Yan. At makakain na din yung pamilya ko. Kain po tayo mga kabayan. Pagsaluhan natin itong pagkain. Kakainin ko na din yung dalawang anak. So yan lang mga kabayan, no? Sana may natutunan kayo sa aking experience. Maraming salamat at ingat po palagi. God bless you all po.